Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Leyte. Ito po ang kwento. Naging palaisipan sa karamihan yung puno ng balete. Liban sa hindi ito maputol-putol dahil hindi ito matalab ang anumang kagamitang pangputol dito. Bibihira rin itong malagasan ng dahon. Ilang litro ng gas na rin ang naibuhos dito. Ilang posporo nang naubos. Ulit hindi ito nasusunog. Nako, hindi kaya mahiwaga ang punong yan? Kahit anong gawin natin hindi natitinag. Maanghang sambit ni tatay. Anong hiwaga yung sinagsasabi mo pare? Tanong naman ni Tio Ramon. Siya yung kainuman ni tatay. Malay natin, isa yung biyaya mula sa itaas, sagot ni tatay, sabay lagok ng alak. Biyaya baka hindi kaya kapahamakan ng dala niyan? Salungat naman ni Tio Ramon. Maaari rin yung sinasabi mo, sapagkat hindi nga natin alam kung bakit ganyan ang punong yan, sagot naman ni tatay. Nasa gitna ng sangang daan ang nasabing puno. Noong nakarang 2 buwan, inatuksasan namin ang kahiwagaan nitong puno nang ilunsad sa aming munisipyo ang tinatawag na road widening. Ipapaputol ito. Kaya lang, hindi maputol-putol. Wala pa namang nabalitaang may kasamaang nangyari dahil sa punong yun. Siguro, wala pa. Achoy! Bilan mo nga akong suka ron. Pag-uutos ni mama na nagluluto ng hapunan. Tumalima naman ako agad. Binilisan ko ang paglalakad dahil may kalayuan ang tindahan sa amin. Naipadyak ko agad ang kanang paa, sabay tampal sa noo nang makitang sarado ito. Hindi naman pwedeng umuwi ako nang walang bitbit. Kaya mapipilitan akong magtungo sa tindahan ni Mang Berto na malapit sa bukana ng aming barangay at ng kabilang barangay. Doon ito, sa sangang daan, kung saan naroon ang puno ng balete. Madadaanan ko muna to bago ang tindahan ni Mang Berto. Hindi ko napigilan ang pangangatog ng tuhod. Nang ilang hakbang na lang ang layo sa puno. May ilaw sa kalapit na poste. Subalit, parang mapupundi na ito. Patay sindi ang ilaw nito. Wala ring taong dumadaan. Maliban lang sa akin. Nagdadalawang isip ako kung tutuloy ba o uuwi na lang. Aminado akong takot sa mga bagay tulad ng multo o ano pang elemento na naririnig ko sa usap-usapan ng mga kapitbahay. Pero mas takot ako sa bunganga ng nanay ko kung sakaling umuwi akong walang dala. Tabi-tabi po. Ako'y dadaan lang. Mabagal ang hakbang ko. Maingat na inilapag ang mga paa sa lupa. Sabay pakiramdam sa paligid. Isang malalim na hininga ang nahugot ko. Naibuga nang malampasan ko ang puno ng walang kababalaghang naramdaman. Ay, salamat. Itinuwid ko na ang tayo at nagpatuloy sa paglalakad. Pero muling napatigil at napalingon nang may lumitaw na matabang babae sa mismong puno ng balete. Kamuntikan pa akong
Mapahalakak sa sobrang laki ng babae. Hanggang pusod lang ang pang-itaas na damit nito na nakaluwa ang 4 na hanay ng taba. Kupas at hanggang tuhod lang din ang pang-ibaba nito. At wala itong sapin sa paa. Manang, ano pong ginagawa niyo dyan? Tanong ko rito. Nananatili lamang itong nakatindig at nakatitig sa akin. Manang? Manang? Ako, bingi naman yata. Dagdag ko at napagdesisyonan ng magpatuloy ng maalala ang pakay ko. Hanggang sa makarating na ako sa tindahan ni Mang Berto. Oh, ang tapang mo namang pumarito, Atchoy. Sabi ni Mang Berto matapos iabot ang sukli ko. Sarado po kasi si Aling Bebang, kaya pumarito na ako. Tugon ko. Mag-ingat ka, iho, ha? Gabi pa naman. At madadaanan mo pang puno ng balete. Paalala ni Mang Berto. Opo, salamat po, Mang Berto. Nakangiti kong sagot. Lalakad na sana ako nang muling magsalita si Mang Berto. Huwag ka nga palang makinig o makipagtitigan. Kung sakaling may kung ano kang makita sa mismong puno, dumiretso ka lang. Huwag kang tumigil sa mismong tapat nito. Sambit pa ni Mang Berto. Tinapunan ko lang siya ng tingin at saka lumakad na. Grabe naman to si Mang Berto. Maliplakan na pa yatang takutin ako sa isip-isip ko. Muli na naman akong nag-alangang tawirin ang daan. Lalo na nang nasilayan kong naroon pa rin ang matabang babae sa puno na parabang nag-aabang. Sino ba kasi yung matabang babae na yan? Nagpapadyak kong tanong na nararamdaman na rin ang pagkabog ng dibdib. Baka may hinihintay lang siyang kakilala, ano? Pagtatakwil ko sa negatibong bumalot sa isipan. Paano naman kaya kung yun yung tinutukoy ni Mang Berto? Yari ako nito sa isip-isip ko. Hindi na maipinta ang pagmumukha ko sa sobrang gulo ng isipan at pinaghalong emosyong kasalukuyang namamayani. Bawat hakbang ko'y doble naman ang ginawang pag-atras dahil nung puntong yun ay nakatitig talaga sa direksyon ko ang matabang babae sa dahilang hindi ko malaman. Sana naman sunduin ako nila tatay o kaya ni nanay. Sambit ko na ipinagsalikop ang mga kamay. Ala, nasaan na yung binili ko? Nasaan na yung suka? Napatingin ako sa mga palad na walang laman. Nahulog ko ba? Nilingon kong muli ang pinanggalingan at dahil medyo madilim, ay hindi ko itong makita kung nalaglag ko ba. Lagot talaga ako nito. Nasaan na ba kasi yun? Nabatukan ko na ang sarili dahil sa pagiging burara. Kaya pabalik na ako muli sa tindahan ni Mang Berto. Dahil baka naiwan ko lang ito ron. Ito ba ang hinahanap mo, iho? Napasinghap ako sa pagkarinig ng tinig na yun. Dahan-dahang umiikot ang katawan ko para sa nagsasalita. At ganun na lamang ang pagkagulat ko nang makita kung sino ito. Siya yung matabang babae. Napasigaw ako bigla at patakbong napaatras mula rito. Heto na ang hinahanap mo, iho. Pagpapatuloy nito na inilantad pa ang malaking palad na nakapatong ang suka. Kuhanin mo na. Ayoko! Walang pagdadalawang isip na kumaripas ako ng takbo pa uwi. Takbo ako ng takbo na parang mauubusan ako ng lupa.
Hindi ko na alintana kung maiwan ko yung suka. Ang importante, makalayo ako sa babae na yun. Hanggang sa makarating ako sa amin. At hingal na napasalampak ako sa sahig nang makarating. Oh, nasan yung pinabibili ko sa'yo? Tagal-tagal mo pa tapos wala kang dala. Nako naman, Nachoy. Kahit kailan ka talaga. Nay, teka lang po. Putol ko sa sermon ni nanay. Oh, gabi na. Nagsisigawan pa kayong dalawa. Sagot naman ni tatay. Kasi naman tong anak mo. Matagal kong bumalik. Wala pang dala. Halos hambalusin ako ni nanay sa hawak niyang walis sa sobrang inis. Nanginginig naman akong naupo sa gilid at napatulala. Ano ba nangyari sa'yo, Achoy? Sa suka yung inuto sa'yo. Pero yung mukha mo yung nagkulay suka. Pabirong sabi ni tatay sa akin. Kaya hindi na lamang ako sumagot. Tumahimik na lang. Ngunit maya-maya pa. Pagkasilip ko sa labas, may naaninag na naman akong isang tao. Hanggang sa napagtanto ko na siya yung matabang babae na nakita ako sa balete. Agad-agad akong napatayo. Sabay balibag pasara ng pinto nang makita ako to. Hoy, aba, itong batang to. Hindi ko na pinansin pa ang sasabihin ni nanay at nagmamadaling pumanik sa kwarto ko. At doon ako nagkulong hanggang sa makatulog ako. Bandang hating gabi, nang bigla kong maramdaman ng sobrang init na para bang isinalang ako sa apoy. Agad namang nag-uunahan sa pagtulo ang butil-butil kong pawis nung makabangon ako. Bakit ang sobrang init naman ngayon? Napakainit talaga. Inis kong tanong. Tumayo ako at inabot ang baso ng tubig sa maliit na mesa sa gilid ng higaan ko. Naubos ko yun. Pero hindi man lang naibsan kahit konti ang init na nararamdaman ko. Sa tansya ko, mas lalo pang uminit ang kinaroroonan ko. Hindi kaya may sunog? Napakainit talaga eh. Dahil dun biglang naalerto ang aking isipan. Mabilis akong pumanaog at sinuri ang paligid ng bahay. Wala namang apoy o kahit na anong maaaring pinagmula ng sunog. Tanging kadiliman lang ang bumabalot sa paningin ko. Ano na naman kayong sumpong ng panahon ngayon? Sobrang init talaga. Galaiti ko. Kaya pumanig ako ulit at bumalik sa kwarto. Pagkatingin ko, ay nasa higaan ko ang matabang babae na nakita ko sa puno ng balete kanina. May hawak itong kandila na nakatapat sa mukha niya. Doon ako nagulantang ng gusto. Ibinuka ko ang aking bibig para sumigaw. Subalit kahit nakabuka na ito, walang boses na lumalabas. Hirap din akong iangat ang mga paa para humakbang. Natila ba napakaw ang mga ito sa kinatatayuan ko? Pagkuway dahan-dahang naglakad ang matabang babae patungo sa aking direksyon. Kahit anong kilos at pagpupumiglas ko'y hindi ko magawang makaalis. At habang papalapit yung babae, walang kahit na anong ekspresyon ang makikita sa pagmumukha nito. Ang mga mata'y tila nangungusap na naghahatid ng kakaibang pakiramdam na hindi ko matukoy-tukoy. Ilang sandali pa ay mas nadagdagan ng init sa paligid. Unti-unti pa rin lumalapit sa aking babae. Sa kabila ng matindi kong takot, ay hindi ako gumagalaw.
nananatiling hindi ako makalis sa aking kinatatayuan. Nang ilang dipa na lang ang layo nito mula sa akin, ay sumigaw ako. Subalit walang boses ang lumabas sa aking bibig. Bigo akong makalikha ng ingay. Tila ulan ng pawis kong nagsibatakan ng sunod-sunod ng hawakan nito ang bibig ko't puwersahing binuka ng malaki. At dahan-dahan nitong ipinasok ang nakasinding kandila sa aking bibig. Nawindang ako. Kasabay dun ang biglaan kong panlulumo. Wala akong nagawa. Maya-maya pa'y dumistansya ito ng bagya sa akin. At kasunod nun ay umikot na ang aking paningin. At hindi ko na alam ang kasunod na nangyari. Kinaumagahan, inagising na lang ako na nakapamewang na si nanay. Tanghaling tapat na. Nakailata ka pa riyan. Aba, bangon na. Sinipa pa ako nito. Hindi ko alam pero labis-labis ang pagod na aking nadarama. Mabibigat din ang talukap ng aking mga mata. Kaya hirap akong imulat ang mga ito. Dakdak lang ng dakdak si nanay sa harapan. Ako naman ay tumagilid na lang saka nagpahinga. Karap ko ang kanlurang direksyon. Nang maya-maya pa'y bigla akong napabangon. Sa bintana, naroon ang matabang babae habang nakalambitin sa sanga ng puno ng mulabi. Oh, babangon naman pala eh. Dapat ka pang dakdakan para bumangon. Sabi naman ni nanay. Nay, tignan niyo po. Sabi ko, natarantang napaturo sa bintana. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Bumangon ka na riyan. Sagot nito sa akin at saka malakas na ibinalibag ang pinto ng aking kwarto. Napatakbo ako sa banyo sa takot. Nailublob ko ang mukha sa planggana ng tubig at napilitang maghilamos. Kung ano-ano lang nakikita mo. Pinitik-pitik ko ang sariling mga mata at mataman kong pinagmasdan ng sarili sa salamin na magsawang saktan ng sarili. Hinayaan kong pumagitna ang katahimikan. Ngunit binulabog din sa paglitaw ng matabang babae sa aking likuran. Katulad kagabi, kahit anong sigaw ko ay walang boses na lumalabas sa aking bibig. Tinitigan lang ako nito hanggang sa maramdaman ko na naman ang mainit na paligid. Agad na namuo ang pawis sa aking noo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang init ay nagmumula sa loob ng aking tiyan. Naidiin ko ang puwersa sa tiyan gamit ang dalawang kamay at naibaluktot ang sarili sa sulok ng banyo. Tila may kung ano sa loob ng aking tiyan na ngayon gumalaw ng gumalaw. Sa aking lalamunan na may ramdam ko ang mainit na likidong nananalaytay. Kaya napaiyak na ako. Lumuluhang napatingala ako sa matabang babae. Ngunit wala pa rin na kahit anong ekspresyong mababanaag sa kanyang pagmumukha. Para lang itong estatwa sa harapan ko. Naipalupot ko ang dalawang braso sa katawan at mas inarko pa ang sarili nang mas tumindi ang init na nararamdaman hanggang sa muli na naman akong bawian ng malay. Nagising ako sa hindi pamilyar na lugar. Silid na puno ng mga kagamitang hindi ko naman alam ang ngalan. Ngunit ang nakaagaw ng pansin ko ay ang mesa sa gitna nitong silid na may maraming kandila na nakapaibabaw sa napakaraming litrato. At ang mga litratong yun ay mga larawan ko. Awang ang labit, namihilog ang aking mga mata sa gulat.
Anong ibig sabihin nito? Nabaling ang pansin ko sa pagbukas ng pinto. Napaatras ako agad nang iluwahan yun ang matabang babae. At dinamba na naman ako ng takot. Sino ka ba? Anong kailangan mo sa akin? Mabilis ang mga hakbang na tinawid nito ang aming distansya at walang alinlang sinakal ako at kinalagkad sa isa pang silid. Matapos yun ibinalabag ko nito sa sahig. Napagtanto kong hindi lang ako nag-iisa. Kung hindi may iba pa tong biktima na nakasabit na para bang karne ng baboy. Sino ka ba talaga? Tanong ko rito. Napigilan naman ng muling pag-init ng aking tiyan. Ang mga kilos na gagawin ko pa lamang. Napadaing ako ng napadaing. Hindi ko alam kung ano ba talagang nangyayari. At ganito na lamang ang init sa aking katawan. Sa sulok ng aking mga mata, nakikita ko ang kilos ng matabang babae. Isinalang nito ang malaking kawa sa apoy. Kasunod niyang inilagay ang maraming kandila at isang balding naglalaman ng umuusok na pulang likido. Hinugot nito ang isang patalim mula sa kanyang tagiliran. At ilang saglit pa'y hinila ang aking braso. Sigaw ako ng sigaw. Hindi na ako mapalagay sa sobrang pagsisigaw na sa tingin ko'y malapit nang pumutok ang mga ugat ko sa liig. Dahil sa kontrolado ang diwa ko nito, ang katawan ko'y nagpatianod na lamang sa binabalak ng matabang babae. Inihiga ako nito sa lamesa at saka itinali ang mga kamay at paa ko. Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Kahit ano pa mang sabihin ko, wala nang silbi. Nag-aaksaya ka lang ng lakas, iyo. Walang emosyong wika nito. Kung hindi niyo ako kinambala, ay hindi sana tayo aabot sa ganito. Huwag po! Huwag po! Tarantang sagot ko. Pero mukhang huli na ang lahat. Nang tagain nito ang kaliwang binti ko. Nakagat ko ang ibabang labi ko sa sobrang sakit. Katulad ng ibang sangkot sa paggambala sa payapa akong buhay, ito na rin ang magiging huli mong hantungan. Sa pagkakataong ito, ang kanang braso ko naman ang tinaga niya. Sigaw ako ng sigaw dahil dun. Sigaw ako ng sigaw sa sobrang sakit. Napasulyap ako sa mga nakabitay na biktima na tulad ko. Doon ko lang napagtantong mga anak pala yun ng mga kasama ni tatay. Grupo nila na silang tumangkang tagain ang puno ng balete. Tatagain at tatagain ko kayo. Katulad ng ginawa ng mga ama ninyo sa bahay ko. Nanlilisik niya itong sabi. At walang sabi-sabing, tatagta rin na ako. Nang bigla itong mapigilan sa kanyang gagawin. Bigla itong napatigil. At parang may kinakausap. Halos mawalan na ako ng ulirat ng mga sandaling mo. At nang mapatingin ako sa aking binti, ay tuluyan na akong nawalan ng malay. Pagkamulat ng aking mata, ay akap-akap ako ng aking nanay. Iyak ito ng iyak. At pasalamat ito ng pasalamat. Ako naman ay nagulat sa naging reaksyon ni nanay. Maya-maya pa'y lumapit din si tatay sa akin. At inakap ako ng napakahigpit.
At dun ko muling naalala yung matabang babae, kaya napabalikwas ako. Napasilip ako sa aking binti. Naroroon pa naman ito. At ang kanang braso ko, naroroon pa rin. Dahil dun ay bigla akong pinakalma. At ang isa sa nagpapakalma sa akin ay si Manong Ilyas. Kaya nagtaka ako kung bakit naririto si Manong Ilyas. Siya ang bantog na manggagamot sa aming baryo. Matapos yun ay nagsalita si Manong Ilyas. Mabuti na lamang at napakiusapan natin yung nagbabantay dyan sa balete. Basta wag na wag ninyong papabayaan ang mga ibinilin ko. Patuloy kayong mag-alay sa puno ng balete ng sariwang dugo ng mga alaga ninyong hayop. Kada magkakabilugan ng buwan, sabi pa ni Manong Ilyas. Doon ko lamang napagtanto na nawalan ako ng malay ng halos 1 linggo na. At akala nila ay hindi na ako makakabalik pa. Mabuti na lamang at naagapan ako ni Manong Ilyas. Halos lahat ng aming alagang hayop ay pinakatay para maging alay, kapalit ng kapatawaran ng nakatira sa balete. At maging sila tatay at ang mga kasama niya, ganun din daw ang ginawa. Dahil maging ang mga anak nila ay kagaya rin sa akin ang nangyari. Mahirap man paniwalaan, pero yung pagtaga-taga nila tatay at ang mga kasama niya ang naging sani bakit ako at ang mga anak nila ang pinagbalingan ng nagbabantay ng balete. Laking pagsisisi ng aking ama sa nagawa. Ganun pa man, ay laking pasalamat din nila at naisalba ang aming buhay. Napakahiwaga ng ating bundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero, nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pa sa salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss John Vergara Jr. Boss, shout out po. Maraming salamat po. Shout out din po kay Ma'am Imelda Pascua. Ma'am, shout out po. Nais ko rin pong batiin ng happy birthday ang anak po ni Boss Bobby Gonzales na si Ken Angelo Gonzales. Happy birthday! More birthdays to come. More blessings and good health. Pasensya na at ngayon ko lang nabati. Happy birthday sa'yo, Ken Angelo Gonzales. And also belated happy birthday po sa anak po ni Ma'am Christy Harm na si Janina Harm. Happy birthday! More birthdays to come. More blessings and good health. Shout out po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Joshua Oyao from Lapu-Lapu City, Cebu. Shout out po sa iyo, boss. Happy birthday din po kay Boss Marlon Paro. Boss, more birthdays to come. More blessings and good health. Shout out po sa inyo, Boss Marlon. Shoutout din po kay Boss Val Dayot at sa family po ni Boss Val Dayot dyan po sa may Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo.
Si Ma'am Helen Casamayor, ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po sa inyo, ma'am. Shout out din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shout out po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shout out din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shout out po. Maraming salamat po. Shout out din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shout out po. Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite, shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos, shoutout po. Shoutout din po kay... Nais ko lamang po i-shoutout. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England, shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.